Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga listeners. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang subscribe button at syempre ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded videos. At kung nagustuhan ang kwento ay binahagi ngayong araw na ito, huwag din po nating kalilimutang pindutin ang thumbs up button. At kung merong paboritong eksena, huwag kalilimutang mag-comment down below. Ako po si Laila, 28 anyos. At isa rin po ako sa mga taong pinagkaitan ng pagmamahal at atensyon ng mga magulang. Bunso po ako sa 3 magkakapatid. Pero hindi ko man lang maramdaman na may mga magulang at kapatid ako. Dahil nung nakapagtapos na sa pag-aaral ang mga kapatid ko, pinabayaan nila ako. At para malinaw sa inyong lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Balikan po natin nung ako'y 18 anyos pa lamang. 3 taon na lang sana nun para makapagtapos na rin ako sa aking pag-aaral. Kaya lang, kinausap ako ng aking mga magulang. At ang sabi nila, Laila, ngayon na, nakapagtapos na ang mga kapatid mo. Tumigil ka na sa pag-aaral ha? Di balit babae ka naman. Ang ibig sabihin niya ay hindi mo rin magagamit ang pinag-aralan mo. Dahil nga, yung mapapang-asawa mo ang bubuhay sa iyo. At ikaw ay nakakulong lamang sa loob ng bahay. Sayang lang yung perang gagamitin. Ayan ang hindi ko makakalimutang sabi ng aking ama. O nga naman Laila, tama ang ama mo. Huwag mo nang ituloy ang pag-aaral na yan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan Laila. At isa pa, yung mga perang gagamitin mo, sayang din. Ang dapat mong gawin nga, tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Alam mo naman, magkakaedad na ako. Mahihirapan ako kung hindi mo ako tutulungan. Alam mo naman na, puro lalaki ang mga kapatid mo, kaya't madalas sila sa labas ng bahay. Ang sambit ni inay. Tay, nay, sayang naman po kung titigil ako sa aking pag-aaral. Bakit? Ayaw nyo bang gayahin ko yung mga kapatid ko? Nakapagtapos sila sa kanilang pag-aaral, samantalang ako hindi. Napaka-unfair naman po nun. Pero kung talagang ayaw niyo magbigay ng pera para sa gastusin sa aking pag-aaral, ako na lang po, kaya-kaya ko na. Mag-self-supporting na lang po ako at magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Dahil ayoko naman pong manatili na lang dito sa loob ng bahay. Paano na lang? Yung mga pangarap ko, yung kinabukasan ko, paano na? Ayoko nga asa na lang sa ibang tao. Kaya sana hayaan yung tuparin ko ang mga pangarap ko sa buhay. Ayan ang sambit ko sa aking mga magulang. Ambisyosa ka rin no? Sa taas na mga pangarap mo? Ayan, nahulog ka na nang hindi mo man lang naabot ang mga yan. Alam mo, kung ako sa'yo, alisin mo na sa isipan mo ang mga yan. Dahil, gaya nga ng sinabi ko sa'yo, hindi ka napapasok pa sa eskwelahan. Ambisyosang babae to? Diyan na nga kayo? Ang galit na sabi ni inay. At nung umalis na nga si inay, kinausap ko ang aking tatay. Dahil nagbabaka sakali akong lumambot pa ang kanyang puso. At ang sabi ko, Tay, nakikiusap naman po ako. Kung ayaw niyo pong magpatuloy ako sa aking pag-aaral, pwede po bang payagan niyo na lang po akong umalis na lang dito? At maghahanap ako ng trabaho para naman hindi masayang yung pag-aaral ko. Ang aking pakiusap sa ama ko. At habang ang nag-uusap kami ng tatay ko, ay biglang dumating ang isa sa mga ninong. Siya si Ninong Arlene. O pare, napasugod ka. Anong atin? Pare, naalala ko kasi
Yung sinabi mo nun sa akin, pag nakapagtapos na mga anak mo, titigil na sa pag-aaral tong inaanak ko. Ngayon na, tapos na sila. Nandirito ako para tanungin kung may pagbabago ba sa plano mo. Ang sagot ni Ninong Arlene. Yun pala ang dahilan kung bakit ka napasugod, pare. Alam mo, walang pagbabago. At sa katunayan pa nga, ayan ang pinag-uusapan namin ngayon. Sinabi na nga namin kay Laila. Kaya ito, medyo nagkakainitan na nga kami. Gusto niyo kasi ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang sabi naman namin sa kanya sayang lang yung perang gagamitin sa kanya. Kahit na, sabihin nga natin nakapagtapos siya. Kung mag-aasawa naman ito mawawala ng silbi yun. Kasi nga naman pare, nasa loob lang siya ng bahay. Ang tigas ng ulo niya. Hindi nakakaintindi ang wika ni Itay. Ganun ba pare? Kung gusto niyang mag-aral ipaubaya mo na siya sa akin Kailangan ko mo nang makakasama. Kaya pwede bang kunin ko na siya? Ako na mag-aayos sa mga kailangan niya. Kung talagang gusto niya mag-aral. Di bale, mag-aabot din ako ng pera sa inyo. Every month yun pare Para may gagamitin din kayo. Ang sambit ng ninong ko. Maganda ang plano mo pare. Sige, bumapayag ako. Kunin mo na si Laila at di na namin kaya yan. Hindi na niya maintindihan ang gusto namin ipaintindi. Sige pare, kunin mo na. Ang sagot ni Itay. Tay, gano'n na lang ba kadali ang lahat para sa'yo? Anong akala mo sa akin? Isang gamit? O pusa o aso na basta-basta na lang pwede mong ipamigay? Sobra ka naman sa akin, Tay. Tao ako. Wala na ba akong karapatan na mamili? O magsalita man lang ng nararamdaman ko? Ang galit na sabi ko kay Itay. Tumigil ka nga dyan, Laila. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Wala kang karapatan para ipagtanggol ang sarili mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ka namin totoong anak. Pasensya na. Kung hindi sana matigas ang ulo mo, di sana hindi ko sinabi ang sikreto naming dinidibdib ng nanay mo na matagal na panahon na. Ang totoo mong pagkatao sana ay nanatiling lihim. Sige na pare, dali mo na yan. Umalis na kayo. At baka kung ano pang magawa ko sa batang to. Siya na nga lang tong pinalaki, ganyan pa? Ang galit din na sagot ng tatay ko. Sa mga narinig kong sinabi ni Itay, bigla akong natameme. Hindi ako nakasagot at hindi ko namamalayan na pumatak na pala ang aking mga luha. Tumakbo ako palabas ng bahay, dali-dali. At dito na nga ako hinabol ni ninong ko. Hinikayat niya akong sumakay sa kanyang service. Wala na nga akong ibang pagpipilian pa. Mas gugustuhin kong sumama na lang kay Ninong kesa babalik pa ako sa mga taong umampon sa akin. Nasa umpisa pa lamang ay hindi na maganda ang trato. Walang pag-alinlangan na sumama ako kay Ninong. Tahimik nga lang siya at tila ba naiintindihan niya ako. Buti pa nga ang ibang tao naiintindihan ang kalagayan ko. Ilang oras din yung biyahe namin bago kami nakarating sa bahay ng ninong ko. Pagpasok nga namin sa loob, tahimik ang bahay. Ninong, nasan po ang asawa at mga anak nyo? Laila, pwede ba? Huwag mo na silang hanapin pa. Useless din kasi. May asawa nga pala at mga anak na ako. Pero parang wala naman. Lalo na ang aking asawa. Kaya ako naghanap ng makakasama. At napakahirap ng mag-isa. Lalo na't pagkakain na. Halika, tuloy ka. Ihahatid na kita sa magiging kwarto mo. Huwag ka mailang ha. Isipin mong bahay mo rin to. Ang malungkot na sabi ng ninong ko. Sa mga sinabi nga ni Ninong Arlene ko. Ramdam na ramdam ko ang lungkot nito. Kabaliktaran nung nasa bahay siya. Masayahin kasi o masaya ang kanyang itsura nung pumunta siya doon.
at hindi gaya ng kanyang itsura ngayon. Dahil ramdam ko ang lungkot nito, hinayaan ko na nga lang at hindi na ako nagsalita. Ayoko rin namang dagdagan pa ang sama ng loob niya. Pumunta nga kami sa magiging kwarto ko. At napakaganda nito. Parang bahay nga ang laki. Sige, maiwan muna kita at magbihis ka muna dyan. At pagkatapos noon, dumiretsa ka na sa kusina. Ang sabi ni Ninong. Opo, Ninong. Maraming salamat po ha. Ang sagot ko. Umalis na nga siya at ako naman, agad na rin akong nagbihis, gaya ng sinabi niya. Dumiretso na nga ako sa kusina, gaya ng sinabi niya. At sabay na nga kaming kumain. Nagulat na lang ako nung nakita ko si Ninang. Habang kumakain kami, si Ninong ay nakita kong may hawak na alak. Ayoko na nga mag-usisa pa at dahil baka may dahilan na o may dahilan kung bakit siya umiinom. Naging ganoon nga ang ginagawa ng ninong ko. Hindi na nawawala ang alak kapag kumakain kami. At pagkalipas ng ilang buwan, nagtataka ako kung bakit hindi pa umuuwi ang asawa at mga anak ni Ninong. Iniisip ko nga kung paano ko uumpisahan ang pagtatanong sa kanya tungkol sa kanila ng kanyang pamilya. Nung tatanungin ko na nga sana siya, ay agad itong nagsalita. At ang sabi, Laila, alam kong nagtataka ka na kung bakit hanggang ngayon wala pa ang asawa at mga anak ko. Sa katunayan, matagal ko na silang ibinaon sa limot dahil iniwan nila ako. Palagi nga akong abala sa trabaho at yung mag-ina ko lang ang naiiwan dito sa bahay. Habang nagpapakahirap ako, ang ginagawa naman ng asawa ko, ayun, nakikipagharutan sa ibang lalaki. At ang pinakamasakit pa nga sa lahat, ako ang lumabas na masama. Hindi ko man lang nadepensahan ang aking sarili. Siya yung gumagawa ng milagro. At ang ending, ako yung masama. Bata pa kasi yung mga anak ko. Kaya't yung ina nila ang pinaniwalaan nila. Hanggang sa nakumbinsing ang umalis na lang sila. Ang balitang nakarating sa akin ay magkakasama na sila ngayon, pati yung kabit niya. Kasama niya at happy family na sila. Samantalang ako, eto, nag-iisa. Ang malungkot na sabi ng ninong ko. Ninong, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Andito ako at sasamahan kita. Magdadamayan tayo, Ninong. Nang dahil sa sinabi kong yun, inawakan niya ang aking mga kamay. Tumingin sa akin at nagtama ang aming mga mata. Sobrang lagkit ng mga titigan na yun. At pagkalipas nga ng ilang saglit, naramdaman ko na ang init ng ninong ko. Sa madaling salita, may nangyari sa aming pagitan. Hindi ko na iniisip na masisira ang pagkababae ko. Basta ang mahalaga ay kahit isang saglit lamang ay mawala yung problema ng ninong ko. Kung tutuusin nga pareho lang kami ng pinagdadaanan. Kaya't hindi naman siguro kalabisan kung maging masaya naman kami kahit papaano. At yun na nga. Mula nang may mangyari sa amin ni Ninong, napansin ko ang unti-unting pagbabago niya. Noon palagi siyang umiinom. Halos araw at gabi itong nakainom. Pero nung naisuko ko na sa kanya ang iniingatan ko, nagbago na ito ng tuluyan. At hindi na inaanak ang trato niya sa akin. Kung hindi asawa na, nung una inaamin ko, naiilang ako. Pero nung nasanay na, okay na. Nagsama na nga kami ng ninong ko sa bahay niya na parang mag-asawa na lang. Yung masaya at tahimik naming pagsasama, biglang napalitan yon ng lungkot dahil sa kasamaang palad na aksidente ang ninong ko at agad siyang binawian ng buhay. Nung namatay na siya, dumating ang asawa at mga anak ng ninong ko. Pinipilit kong makasalamuha sa kanila hanggang sa naihatid na nga namin si Ninong sa kanyang huling hantungan. Pagkatapos ng libing, wala nang dahilan pa.
para manatili ako sa bahay ng ninong ko at naging aking ka-love team. Umalis na nga ako do't naganap ako ng ibang matutuluyan. Malayo sa lugar na pinanggalingan ko ang aking tinutuluyan. Kahit papaano'y may maayos na akong trabaho. Plano ko na rin ngang makipag-asawa or mag-asawa. Laking pasasalamat ko lang dahil may isang taong tumanggap sa akin. Kahit alam niya ang aking buong pagkatao ay niyakap niya ito ng buong buo. Hindi lamang ako, kung hindi ang aking buong pagkatao ay kanyang minahal. Salamat sa ating poong may kapal dahil binigyan niya ako ng isang lalaking tumanggap sa akin. Maraming pagsubok man ang dumating sa aking buhay, hindi ko akalain na meron talaga palang there's a rainbow always after the rain. At ito ang aking kwento. Ako si Laila at ito ang aking kwento ng buhay.